Sumabog na sa galit, just in breaking news, nagkabulgara na VP Sara Bumuelta, grabe, damay na. Siyempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Balitang Pinoy TV at ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Balitang Pinoy TV para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inihahatid sa atin. At siyempre ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. Kaya wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. And we are live sa ating YouTube channel naman. And I miss you all. No? Alam naman natin na matagal akong hindi nakapag-live na medyo nakapag-comment dito sa mga nangyayari. Dahil sobrang dami po ang mga nangyayari. At yung mga latest na videos natin, latest na live natin, medyo ini-cover natin yung nangyayari po sa KOJC, no? Yung unang paglusob ng mga kapulisan, no? Headed by Torre hanggang natapos kanina, okay? Nagtagumpay po ang KOJC. And we are very happy for that. Okay? Pero sa kabilang banda naman, while ongoing po itong KOJC na nangyayari, nag-people power na doon sa Davao at marami doong mga vloggers, mga news anchors, talagang sinubaybayan natin ng live hanggang nakita natin kung paano inabuso ang ating mga taga-KOJC na mga taong bayan na nalulungkot po tayo sa ginagawa nila hanggang umabot doon. And we are very thankful kasi hindi pa naman tayo nakapag-comment doon ng live. Successful po ang mga prayers po natin, no? Matagumpay, masaya ang KOJC, ngunit meron pang mga nandun na mga kapulisan na medyo konti na lang. Pero I know for sure na magtatagumpay po tayo doon. Okay? So much with the KOJC. Ngayon naman, sa kabilang banda, meron ring nangyari doon sa hearing ng Kongreso ng ating Vice President Inday Sara Duterte. Okay? Kasi nabisi po tayo sa KOJC na hindi natin na-komentaryuhan, na-reaksyonan na grabe talaga itong ginawa ni VP Sara dito sa Kongreso. Kaya nga kay Sir Don Mar naman ang bigyan natin ng reaksyon about dito sa Kongreso. Yung ating thumbnail, hindi umubra itong mga Kongreso. Hindi umubra sa kanilang plano na ilalaglag nila si VP Sara doon sa confidential funds. Hindi nagtagumpay ang kanilang plano. Nanlumo itong si Kimbo dahil on point yung mga sinabi po ni VP Sara. Nanlumo si Raul Manuel, nanlumo itong si Castro at si... Sayang yung paghanda na ginawa nila dyan kung tutuusin. Ang akala nila is maano na nila masusukol na nila. Eto na, hawak na natin tong kalaban natin Di ba? Diyos ko, pinalagan kayo, bagsak lahat. Di ba? Parang si FPJ. 10 ang kalaban, lahat tumba. Ayan nandiyan sukol na hawak yun Kaso pinalagang kayo. Yun yung sinasabi na kahit handa kayo, 'di ba? Alam na ni VP Sara kung ano ang mangyayari diyan. Kung handa kayo diyan, mas handa siya sa inyo. 'Di ba? May hint na Alam naman kung sino ang kakausap sa kanya diyan. Alam naman kung ano ang itatanong sa kanya diyan. Pero yung tinatanong na yan sa kanya is talagang hindi niya sasagutin sa inyo dahil hindi yan ang dahilan ng pinunta niya dyan. Brosas. Siyempre manlulumo kayo. Kasi sa talino ni VP Sara, ito yung kind of person na hindi nyo basta-bastang malalaglag ito. Kaya nga, naging busy presidente ito sa Pilipinas dahil love ito ng mga taong bayan tsaka matalino ito. Okay? So yun ang mga pag-uusapan natin. Ipapakita natin itong video ng buong buo, mismo sa Kongreso, okay? House of the Representatives, okay? At tayo po ay gagawa ng opinion, i-elaborate natin kung bakit sablay itong Kongreso, sablay itong si Castro, okay? I-elaborate natin gaano kapalpak itong Kongreso when it comes to hearing. Ini-invite nila itong si VP Sara para magpaliwanag po sa 2025 budget. Bakit pinag-usapan ang confidential funds? It is sablay. Tapos na tayo dyan sa confidential funds. That was 2022 na pera na pinag-usapan at tapos na yan, nasa korte na yan. Kaya yan, sobrang sablay. I-elaborate natin yan
Talagang susuplakin natin lahat, okay? Pero bago ang lahat, Kasi doon sa pondo ng confidential fund, doon nila gusto nilang paplakdain si VP Sara eh. Doon nila planong ipahiya si VP Sara. Yun talaga ang parang magiging topic talaga nila. Kaso, hindi naman talaga umubra. Ang akala talaga nila dyan is madudurog nila si VP Sara. 'Di ba? Naninervyusin sa mga tanong nila about sa confidential fund. Sila yung naaning hindi si VP. Bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share para kakalat ito, okay, sa taong bayan. So sabay-sabay muna tayong mag-like and share Facebook Sir at YouTube. Don Mar 1, 2, 3, go. Go! Thank you very much. And also guys, paki-subscribe, paki-follow. Ito, alam ko ang daming nanonood natin dito, no, na hindi pa naka-follow at subscribe. Mag-follow, subscribe na para updated kayo always sa mga balita, ha, na ma-notify ang inyong cellphones kung meron tayong breaking news, okay? Sabay-sabay muna tayong mag-follow, subscribe sa Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Go! Ayan, thank you very much. Okay, so simulan na natin, ha? Yan, si Sir Don. So, without further ado, pakinggan po natin yung hearing kanina at sabay-sabay tayong manood. Okay? Okay. Hearing Congress, pasok. Yan. 2024. We're also requests and pleas for assistance. Okay, hindi na natin ito, teka muna ha, hindi na natin ito panuurin itong report, no? Itong mga budget proposal ng ating OVP. Punta muna tayo doon diretso sa question and answer. Kasi ang sabi po ni VP Sara, pumunta ako dito sa hearing ng Kongreso, itong budget proposal sa akin, para ipresenta ko sa inyo kung ano yung mga nakalagay doon na mga importante, bakit ganito yung proposal ng OVP. Okay, mga programa ng EVP, nandun na lahat, no? Naka-explain na yun lahat. So, for sure, kung papakinggan natin ito, lahat ito ay sa kabutihan po, di ba? Yung mga cash assistance ng ating mga mamamayang Pilipino, especially cash assistance from all the senior citizen, di ba? So, maraming programa po ang OVP. Ngayon, sabi po ng ating Vice Presidente na at the end of this, we will leave this to the House. Okay? Kung ano ang magiging resulta ng inyong kung bibigyan niyo ako ng malaking budget o meron ba kayong tatanggaling mga programa? It's up to the House. Okay? Ganyan kagaling ang ating VP Sara. Okay, kita nyo, binibigyan pa kayo ng halaga, binibigyan pa kayo ng importansya. Diba? Nasa sa inyo na. Desisyon nyo na. Oh. Tapos ganyan pa yung mangyayari. Diba? Para sa akin, hindi kayo binabastos ni VP Sara. Kasi kayo yung pinagdidesisyon niya. Kung tutusin, Vice President yan eh. Dapat nire-respeto nyo yan eh. O sasabihin nyo, hindi kami nire-respeto niyan eh. Sarcastic magsasagot sa amin yan eh. Paano siya hindi magiging sarcastic magsasagot sa inyo kung sarcastic din ang pinapakita nyo sa kanya? Doon pa lang sa pagkatapik nyo ng confidential fund is parang sarcastic na yung pinapakita nyo. Hindi naman yun ang pag-uusapan. Kung sana nandiyadyaan na pag-uusapan talaga yun at expected yung sinabi nyo na pag-uusapan, di wala namang problema. Kaso nga lang yan, is nasa korte na yan, nasa ano na yan. Kumbaga, hindi nyo na dapat pinag-uusapan dyan. Ibinabalik nyo pa yung mga nakaraan eh. Buti hindi nyo tinanong kung sino yung naging first boyfriend ni VP Sara dyan. Sino yung naging first boyfriend mo nung dalaga ka? No. Dapat tinanong nyo na rin. Pagkatapos niyang i-explain lahat ang report, kung ano yung proposed budget niya, hindi siya namimilit kung bigyan ba siya o hindi. Okay? Yan ang point niya. This is for the 2025 budget. Okay? So, skip tayo dyan. Okay? Punta tayo kaagad noong question, yung questionin na po yung ating Vice President ng mga representatives. Okay? So, That we have been receiving against me. Nonetheless, this is not the year 2024 budget as appropriated. The OVP was able to achieve its target number to forgo the opportunity to defend the budget. Magsasayang the reports, the output indicators. The OVP was able to present accessible natin ngayong araw ay ang budget ng okay, ito na ha. Dito na magsisimula. Okay, play. Office of the Vice President at ang usaping paggastos ng opisina ng ating pangalawang Pangulo. So, also, considering that the reports
if you wish to propound questions on confidential funds and expenses, we request the members to be circumspect in disclosing information and details of operations that may affect national security, public order, and public safety. Right? And of course, the usual reminder that each of you would have only 5 minutes and that the responses of our resource persons would not be included in those. So, our first to interpolate would be from the minority. We have our Deputy Minority Leader, Franz Castro. Thank you, Madam Chair. Thank you, Madam Chair. I'm recognized. Yes. 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 Sabi ni Castro, pagkakataon ko na to, ayun na. I would like to forgo the opportunity to defend the budget in a question and answer format. I will leave it up to the House to decide on the budget submit. So, bago itong debate na ito, sinabihan na po sila ni VP Sara na itong format natin is question and answer. Yes. Magku-question kayo sa akin, ako naman ay a-answer. Okay? Patungkol po sa budget hearing ng 2025. Sito it ha? Hindi, tsaka ang ganda ng pagsasalita niya eh. Maganda pa yung salita niya, yung sinasabi niya sa pinaliwanag niya pa. 'Di ba? It's all about the budget for 2025. 'Di ba? This is not about the budget of confidential fund. 'Di ba? Ang ganda pa ng sagot niya. Yung ini-English ko, ako yun kahit wrong grammar, baka mamaya. 'Di ba? Pinapaliwanag ni VP Sara. No? At saka maganda pa yung pagkakaano niya. 2025. Okay? Pero ang nangyari, itong si Castro, ang tinanong niya, yung confidential funds, na yun pong pera na yun ay 2022. Ewan ko ba kung bakit binigyan pa ng pagkakataong magsalita yan dyan. Siguro kinukulit niya si Kimbo dyan. Uy, pagsalitain mo ko, pagsalitain mo ko, para maitanong ko yung confidential fund na yan. Sige na. Makabawi man lang ako. Lagi ako soplak, lagi ako supalpal sa mga Duterte. Dito babawi ako. Confidential funds na tinanong nila, far out na yun. Very far out na yun. Kasi 2022, and we are talking here about the confidential funds. We are talking about here the proposed budget for 2025. Bakit ka ngayon magtatanong ng confidential funds? Buti hindi nila tinanong kung sino yung nagtattoo sa braso ni VP Sara. Sino yung nagtattoo sa braso mo niyan? Kaya, binabara ni VP Sara. Okay? Kasi ang datingan dito, ang lalabas po sa media, especially those listening na ating mga kababayan na wala pong nalalaman patungkol dito sa politika, masisira po ang image ni VP Sara. Natapos na po tayong pinag-usapan ang confidential funds. Kaya nga, if you remember, ang 2023 and 2024 confidential funds, tinanggal nila. Kasi tapos na sila. Tapos na silang nag-hearing dyan. Bakit naman uungkatin na naman yan? Diba? So, very useless, time-consuming, at pera ito ng bayan. At saka hindi na dapat pinag-uusapan dahil wala naman eh. Hindi na nga nila pinayagan. Diba yung confidential fund na yan kay VP Sara, ano pa ba yung hinahabol nila? Diba wala na nga eh. Ano pa ba yung tinatanong nyo tungkol dun sa confidential fund? Diba? Inuulit-ulit nyo na lang eh. Time consuming. Okay? So yan ang ibig sabihin ni VP Sara. Mag-question kayo patungkol sa budget at mag-answer ako. Bakit naman ako mag-answer sa confidential funds na it's far out from the invitation? Ini-invite ako para sa budget hearing, hindi para sa confidential funds. Yes. Okay? Play. Madam Vice President, we have 17 members listed for interpellation, and as you know, you've been here many times for our budget briefing, that this is an important part of the budget briefing. The GAA, the General Appropriations Act, is arguably the most important piece of legislation every year, at kasama po ito ang pagtatanong at pakikinig po sa sagot po. Actually, Kimbo, walang problema kung aabutin kayo ng 24 hours na magtatanong. Basta yung tanong ninyo, patungkol lamang po sa budget. Yes, sa budget. Okay? Walang problema yan, Kimbo. Hindi mo dapat pinangaralan ni VP Sara yan dahil alam niya. Yan ang sablay mo eh. Nyo ay napaka-importante pong input sa alam yan ni VP Sara, Kimbo. amin pong trabaho. So, yun po. Kami po ay, we will proceed to ask questions. Ginagawa kasi nilang bobo si VP Sara. Diba? Akala nyo bobo yung nasa harapan nyo?
si Franz Castro po ang pinakaunang magtanong kay VP Sara of all the representatives. So tingnan natin. Madam Chair, my answer for every question will be, I will forgo the opportunity to defend the budget of the Office of the Vice President through a question and answer. Correct. And I will leave it to the House to decide on the budget submitted. Correct. So, magsasayang tayo ng oras dito, paulit-ulit yung sagot. That is Grabe si VP Sara, no? Talagang matatawag mo, very alpha. Nakatingin siya kay Castro. Makipag-eye to eye ka nga dyan, Castro. Very alpha, strong leader. Bato si Manuel. Magsasayang po tayo ng oras dito. No, tingnan nyo ang mata ni VP Sara. Nakatingin yan kay Castro. That is a sign of a good leader. That is a sign of a strong leader. Vice President Inday Sara Duterte. Tsaka pinapakita niya talaga na sinasagot ka niya. Yun ang importante. Kung ikaw ay isang magiging leader ng ating bansa, dapat talaga is handa ka mong sagutin kung ano man ang tanong sa'yo. Pinapakita mo yung pagiging matibay mo. Siyempre, hindi mawawala dyan. Hindi lang naman yun ang ang requirements. Kailangan may pagmamahal ka sa taong bayan. Kaya nga nandiyan dyan si VP Sara para ayusin ang kanyang budget for 2025 dahil para yun sa taong bayan. 'Di ba? Kasama na yon. So ipinapakita niya naman dito sa ginagawa nila na marunong ako lumaban sa inyo kahit nandiyan kayo lahat. Kahit nandito ako sa mismong teritoryo nyo, is papalagan ko kayo. Nandudoon na nga, sige, sinasabi nung iba, ang gara naman ng Vice President niya, masyadong mahadera. Hindi po magiging ganyan. Ng isang Sara Duterte, hindi magiging mahadera kung walang nagtitrigger sa kanya para maging mahadera siya. Kayo ba, halimbawa, meron kayong taong masalubong. Wala kayong ginagawa pero lagi kayong binabatukan na araw-araw. Lagi kayong pinagtitripan araw-araw. Lagi kayong ginaganyan. Piniperwisyo araw-araw. Ano, magtitiis ka lang? Hindi ka papalag? Hindi ka magsasalita? Or minamaliit ka na niya? Diba? Ganun na lang ba yun? Siyempre, sa ginagawa niyang yun, alam natin na ang PC mo ay mapuputol pa rin at papalagan mo siya para ipaglaban mo yung sarili mo. Bigyan mo ng katwiran yung sarili mo. Ganon din kay Sara Duterte. Kaya hindi niyo pa pwedeng sabihin sa kanya na ano ba yan? Yan ba ang dapat maging presidente? Diba? Ang tanong din naman dyan, dapat ba ganyanin nila si VP Sara? Vice President yan. Diba? Kahit sabihin natin galit ka dyan Vice President yan. Kung ano yung respetong binibigay nila sa Pangulo, ganun din ang respetong ibibigay nila sa Vice President. Dahil ikalawang Pangulo yan. Diba? He can control the House. That is, talagang makikita mo, may political will itong ating Vice Presidente. Okay? Hindi mo pwedeng bulahin kasi alam niya at alam niya ang rules on the House. Alam niya ang guidelines of the House. Kaya nga, sablay si Kimbo dito Binabara ni VP Sara. Sablay yung style ng, ikaw yung committee chair. Sablay. Pero bakit you are not following the rules and guidelines inside the House? Tingnan nyo mamaya, acceptable to us. Unless I hear any objection, that is acceptable to us. Okay. Because it is, I believe, karapatan din po ng bawat Pilipino na marinig po nila ang katanungan po ng 17 po na nakalista sa ngayon. Palagay ko, kung meron pong dadating dito, baka dumagdag po. Pero marami pong issues na hinaharap po tayo ngayon. Kayo po mismo, nakikinig po kami sa inyong speech po kanina kahit na hindi po siya related po sa ating budget. Marami pong na-spark na mga tanong. Kaya palagay ko, kaya nga sinabi ko kanina, ilimit natin ang mga tanong tungkol sa budget. So, yun po. So, kung kayo po ay binigyan po Mamaya, Kimbo, tingnan nyo si VP Sara. namin ng pagkakataon na i-share po ang insights, kami rin po ay magsasabi din po ng aming mga katanungan. So with that, the Deputy Minority Leader, Madam Franz Chair. Castro, may now proceed. With all due respect, I will not Madam Chair. repeat my question my answer every time there is a question. May I seek permission that every time there is a question, that is my answer. Madam Chair, I will call you and you can do as you please, Madam Chair. But I will Very obvious si Kimbo po dito, the way he respond to VP Sara, bias na. Okay? Makikita mo talaga. Halata naman kasi may kinikilingan siya. Ako, pinanood ko yan 'Di ba? Parang hindi niya nga pinapakinggan kung ano yung mga sinusuwestyon ni VP Sara Mas pinapakinggan niya pa yung pinagsasasabi ng mga kasama niya. 'Di ba?
na alam niya naman sa sarili niya na hindi yun ang dapat pag-usapan. Mas kinukonsinti niya pa na kailangan sagutin mo yung about sa confidential fund. Eh, hindi nga yan ang pinunta ni VP Sara dyan eh. Hindi naman yan yung dapat pag-usapan eh. Tapos na yung usapan na yan. Di ba sinoplak nga sila ni Gloria, ni GMA? Di ba? Hindi naman yun ang dapat pinag-uusapan pero pinababalik-balik lang nila. Kaya lalong humaba ng humaba. Oo, hindi lang eh. Ganun lang. Ano, aprobahan nyo ba ako? Hindi. O, tapos na. O hindi, sana sinabi nyo na lang, hindi ka namin na-aprobahan, hindi, ayaw namin yan. Tapos na. Napakaikli, hindi na yung pinapahaba nyo pa, yung binibigyan nyo pa ng pagkakataong magtanong, yung wala ka kwenta-kwentang tanong. Diba? Gusto nyo lang siyang palabasin na mapahiya sa lahat ng tao, pero hindi nyo magawa. Ang buong akala nyo is, sa gagawin nyo sa kanyang ganyan, is masisira siya sa mga tao. Eh, ang problema, mas binigyan pa siya ng simpatya ng mga tao. Ano gusto niyong makita niya mga tao? Yung makita nila na, bobo yung vice president na inaano nyo. Tanga yan. Di ba kita nyo natameme sa amin? Eh kaso hindi yun ang nangyari. Hindi siya natameme. No? Kaya tama lang yung sinasagot ni VP Sara sa inyo na ang pag-uusapan ay tungkol sa budget niya ng 2025 dahil yun ang dapat yung pag-usapan. At yung confidential fund na yan ay tapos na yan. Diba? Bias talaga ang datingan ni Kimbo dito. Tingnan nyo. Recognize you. Okay. And then, Madam Kaya Chair, nga, mamaya ha, papakita ko sa inyo na si Kimbo halos maiyak na sa response ni VP Sara. Talagang, pati itong committee chair, ha, parang nanlumo sa sobrang strong ni VP Sara. may I be given the opportunity to explain why I will not and I will forgo the opportunity to defend the budget in a question and answer in the committee and leave it to the House of Representatives to decide on the budget submitted. Madam Chair, point of order. Kasi po, tapos na ang presentation time kanina, so that was the opportunity for the resource Itong si Raul eh. Si Epal. Ihirit pa itong, sus ko, si Raul Manuel. person para magsalita. So now we have formally entered the interpellation period. So, mas mainam po na Kaya pakinggan alam mo, Raul Manuel, paasta ka kasi, pagaling-galing ka eh. Wala ka naman dito, Raul. na ng Vice Presidente ang tanong nating mga House members. Tama po. So, the Chair agrees with the Honorable Chair. Manuel. Excuse me. We will proceed with the question and Excuse me, Madam Chair. Wait or order. please wait to be recognized, sir. So, we will proceed That's why at this point point. of order, Madam Chair. And what Ito yung hindi ko maintindihan ni Kimbo. May gusto ngang mag-raise Ayaw na niyang sa paggawa ng point ayaw of niyang order. Sabi niya, pagsalitain. please wait to be recognized. Kaya nga, paano siya i-recognize kung hindi siya magsasalita? Ikaw naman, Kimbo. You have to listen to your members. Ayaw niyang Gumawa pagsalitain. nga siya ng- Si Manuel nga, pinapasok niya. Yung isang nagsasalita, ayaw niya. Kasi alam na enemy ni VP Sara si Manuel. Kaya, sige, welcome ka magsalita. Pero yung isa ayaw. Hindi. Baka mamaya kung ano sabihin mo eh. Wala ka sa script. Di ka kasama. Extra ka lang. Excuse me, point of order. Para ma-recognize. Ang bio-bio nito si Kimbo eh. is your point of order? May we know the rule on which your point of order is based? The Honorable Bautista, may we know the rule on which your point of order is based? Because the Vice President already manifested that Kindly, sir, present the rule so we can rule accordingly. What is the rule on which your point of order? What is the point of order first and the rule on which this is what's the based? point of order also of Congressman Raul? Correct. If you will question Yes. me or my point of order, you have also to question Binabara siya, itong si Bautista. Kaya nga, makikita mo talaga na bias ka, Kimbo. Si Raul Manuel na nagsasalita, pinapansin mo, Oo. nire-recognize mo. Ito, na si Bigla kang pumasok. Walang excuse eh. Di ba? Bautista na gustong mapansin na sa kanyang point of order, sinabihan mo, please wait to be recognized. Di kitang-kita na bias ka. point of order of Congressman Raul. So we will make the Honorable Baka hindi raw siya kalaban. Kailangan yung kalaban ni VP Sara magsasalita sa kanya. Manuel repeat his point of order and the rule because this is clear based on the rules that we approved during our first hearing relating to the budget. So please repeat that. Madam Chair, ang point of order natin ay batayon Kita sa mo, ito na naman si Raul.
paano ang rules of procedure natin sa Committee on Appropriations na after mag-present ng ating mga resource persons, they are given time, kung may slide sila, may video sila, may speech sila, nasa kanila po. Ikaw, ang tanong ko sa iyo, Raul Manuel, nagpre-present sila ang mga resource person, sina VP Sara. Ang tanong ko sa inyo, naiintindihan mo ba itong mga proposed budget ng Vice Presidente? Yan ang tanong ko sa inyo. Kung hindi mo naiintindihan, titira na lang kayo sa confidential funds. Nagpapagulo lang kayo at kayo yung... Kasi kaya yan ang jadyaan para makabawi kay VP Sara. Pangarap na nilang makaharap ang mga Duterte face-to-face talaga. Bakit kung pangarap yung makaharap yan, bakit hindi na lang kayo nagpa-autograph sa kanya? Diba? Ginawa niyong pagkakataon yan. Yung mga hindi dapat pag-usapan, ibinabalik nyo. Diba? Reason, bakit nag-waste lang tayo ng oras sa hearing na ito? Pinahaba lang. Sila lang yung nagpahaba dyan sa usapan na yan eh. Hindi naman dapat humaba yan eh. Dahil kung aaprubahan lang naman ang budget o hindi, ibinabalik mo pa yung hindi dapat pag-usapan nung hindi kasali dyan. Yung hindi nga kasali dyan, dakdak ng dakdak. Diba? And after that, ay magpo-proceed sa questions ng ating mga mambabatas. So yun po yung established rules natin sa Committee on Appropriations. Correct. Na supposedly ay... Tama ka. Pero bakit magtanong kayo sa confidential funds na hindi naman yan budget hearing? Yes. Diyan kayo sablay. In the first place, ang House of the Representatives invited VP Sara to explain the proposed budget of 2025. No, kaya hindi rin naman masisisi si VP Sara kung bakit nawawala sa topic si VP Sara. Dahil wala din sa topic yung tinatanong nila kay VP Sara. 'Di ba? Kaya nung binara ni VP Sara si Castro, 'di ba? Wala sa topic 'yon. Sila yung nauna eh. Sila yung nauna. Natanggalin sa topic yung usapan. Pero kung nakatuon lang sila sa topic, di walang problema. Walang mangyayaring ganun. Now, your questions are very out of this world that question belongs to 2022. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Balitang Pinoy TV at syempre natunghayan din natin ang boses na yon na binigyan natin ng reaksyon na nagbula kay Sir Don Mar TV. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito sa video na ating natunghayan ngayon? Comment na po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.